Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot. Sa mga awit 11.4 ay ito po ang nasusulat. Si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono, at buhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Ako po si Aurora Santos, at naririto po ang aking kwento. Ay, bakit ho? Ano na naman ho ba yung mga dala ninyo? Alpahor anak, hindi ba ito yung paborito mo? At maraming bilo-bilo yan at saba. Talaga ho, Nay? Wow, ang sarap naman yan! Halika na, magmerienda na tayo. Si Gela nga nagluto niyan, kaya amoy pa lang masarap na. Ay, naku, Nay. Kung si Ate Gela nga nagluto niyan, tiyak ngang masarap yan. Sandali kukuha ko ng mangkok sa kusina. Dito na tayo sa maliit na lamesa malapit sa mga alaga ko. Aba anak, nanganak na pala yung inahin mo? Kagabi lang, Nay. Kaya nga bantay sarado ako. Baka kasi mandagan na ng inahin ng mga biik. Mapilayan. May mga buyer na rin ako. Kaya dapat lang na talagang alagaan mabuti. Oh, anong balita sa asawa mong nag-abroad? May pinadala na bang pera sa'yo? As usual, Nay. Walay pa rin. Hirap pa siguro siya magpadala dahil sa mga gastos niya ron. Gastos? Ang sabihin mo, may pinagkakagastosan doon na babae. Ay naman. Huwag na natin pag-usapan yung asawa ko. Sandali lang nga ho. Kukuha na ako ng mangkok. Laura, sakay na. Oh, Jason, ikaw pala. Hatid na kita sa inyo. Baka kalagnatin. Palakas ng palakas ang ulan. Naku, hulog ka ng langit. Kanina pa ako naghihintay eh. Walang jeep o tricycle na dumarating. Nakisilong na ako rito sa tindahan eh. Oh, sakay na. Bukas na yung pinto ng kotse. Ay, salamat talaga, Jason. Aba, madalas ka naman atang ihatid sundo dito ni Jason. Bago yung kotse niya. Natsatsyempohan lang, Nay. Mabuti nga at nagmamagandang loob yung tao. Kesa naman na naglalakad ako at pasanin ko yung isang sakong feeds ng mga alaga ko. Sira ang tulay, hindi ba? Kaya wala makapasok dito sa ating lugar na tricycle. At least si Jason dito lang sa loob. Nakikisakay na ako. Pahig naman siyang isakay yung mga feeds ko sa kotse niya eh. Aurora, matanong nga kita. Kasi napapansin ko, hindi ka na interesado sa asawa mo na malaman ang kalagayan niya sa abroad. Mahal mo pa ba yung asawa mong si Teofilo? Anong tanong naman yan, Nay? Siyempre mahal ko sa Teofilo. Asawa ko siya eh. Bakit ho ba, Nay? Dahil mayroon ka ng Jason na nagbabalik-balik rito. Hindi mo maitatago sa akin, anak, ang mga galaw at kilos ninyong dalawa. May nangyayari na ba sa inyo ni Jason na hindi alam ng asawa mo? Nay, bakit ganyan ho kayo magsalita? Saan ninyo hinuhugot yan? Wala kaming ginagawang masama ni Jason. Nagmamagandang loob lang siya sa akin. May pinagsamahan rin ho kami noon, hindi ba? Nagbabalik siya, hindi para ligawan ako, kundi nagmamalasakit bilang isang kaibigan ko at kababata ko rito sa atin. Masama ba yun, Nay? Dahil may nakaraan kayo ni Jason. Bago ka pinakasalan ni Teofilo. Iniwan ka nga ni Jason para lang pakasalan ng Amerikana. Pinagbalik ka sa Amerika ni Jason. Kaya di natuloy ang inyong kasal. Kaya nagpakasal ka kay Teofilo para pagtakpan ang kahihiyang ginawa sa'yo ni Jason. Tama na, Nay. Nangyari na yun. Tanggap ko na yun, Nay. Iyang manugang ninyong si Teofilo ang may babae sa abroad. Isang nurse sa hospital doon sa Turkey. Kaya kinalimutan na ako ni Teofilo na may asawa siyang naghihintay sa pag-uwi niya rito. Pinagpalit na ako ni Teofilo, Nay!
Aalis ka na? Bakit ka ba nagmamadali? May mga alaga ko na walang magpapakain sa kanila. Gutom na mga yun, kaya kailangan ko na umuwi. Ay, si nanay. Nakakahalata na sa ating dalawa, Jason. Bakit kasi di mo pa kasi ipagtapat sa nanay mo na? May nangyari sa ating dalawa. Yung mga naudlot na pagmamahala natin noon. Itinuloy na natin ngayon. Bago ka naman pinakasalan ni Chupilo, may nangyari na sa ating dalawa. Nakialam kasi mga magulang mo eh. Akala nila, liligaya ka dun sa Amerikana na friend nila. Yung pala naging worst ang buhay mo. Mabuti at hindi mo na anakan yung Amerikana. Sadya yun. Plano ko yun eh. Dahil gusto ko sa'yo, ako magkaanak. Green card holder kaya ako. Pwede na kitang dalhin dun sa Amerika. Divorce na naman ako. Si Chupilo naman ay may kabit. Asawa ko pa rin siya, Jason. Hindi naman uso rito sa Pilipinas ang divorce. O paano? Uwi na ako. O, sige, ihahatid na kita. Wag na. May nagbabiyahe na naman ng mga tricycle. Nagawa na ang tulay. Dito ka lang. Aurora, Chufilo? kamusta ka na? Heto, buhay pa. Mabuti ikaw buhay pa. Hindi ba patay ka na? Niwala ka nga sulat eh. 2 taon. Tapos yan lang ang maririnig ko sa'yo, Chufilo. Kumusta ka na? Umuwi ka ba para makipaghiwalay sa akin? May anak na ba kayo ng kabit mong nurse dun sa Turkey? Hiwalay na kami. Ayun naman pala eh. Kaya mo ko binabalikan? Bakit sa akala mo ba? May babalikan ka pa, ha? Chofilo? Sa tingin mo ba, papayag pa akong makisama sa'yo? Walang forever tayo, Chofilo. At hindi ako isang Martin na babaeng pinakasalan mo. Ano ako? Pilipinas na babalik-balikan mo lang? Aurora, patawarin mo ko. Pinagsisisihan ko ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Lahat ay gagawin ko. Para lang mapatawad mo ko. Sabihin mo kung paano o ano ang dapat kong gawin, Aurora. Ano ang dapat na gawin? Pwes, maghiwalay na tayo! Mahal na mahal kita, Aurora. Asawa ko. Walang hiya ka. Pagkatapos ng 2 taon, saka mo lang ako maaalala bilang asawa mo? Ang kapal din ang pagmumukha mo! Aurora, pwede ba tayo mag-usap, anak? Nay, kung naparito ka lang para gatungan ng apoy na namatay na pagsasama namin ni Chofilo, Nay, wag na lang. Hindi na magliliyab ito'y, Nay. Hiniwalayan ko na siya. Masyado na akong apinay. Ako ang anak mo. At hindi ang taksel kong asawa, kaya kampihan niyo naman ako, Nay. Oo naman, anak. Magkakampi tayo. Kahit nagkasala ka rin kay Chofilo, kakampi mo ko. Dahil anak kita. Aurora, sa akin ka nanahan ng 9 na buwan bago ka iluwal. Kaya alam ko, wala kang may tatagong sikreto sa akin. Pero ang totoong dahilan kung bakit ako pumunta rito, dahil kay Donna. Isa na siyang pastora, anak. At inaanyayahan tayo. Bukas na yun. Dun sa born again na simbahan. Siyang tagapagsalita roon para sa mga kababaihan. Si Donna, yung lukaret na kababata ko at kaklase. Pasaway yung numero 1 ha. Isinusuka na ni Mang Kanor ni Aling Dulce ang anak nilang si Donna. Ngayon, nandito na ulit sa atin? Ay, oo naman, Nay. Kailangan ko siyang makita para singilin sa kinupit niyang pera. Bruhang yon? Biglang nagbalik? Ano na naman kaya palabas itong gagawin niya? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, dalhin ang aking pamatok. Kailangan mo ang tulong niya.
at kailangan mong isuko ang iyong kaisa-isang buhay kay Jesus. Kahit nasa madilim ka na bahagi ng iyong buhay, gawin mong ilaw ang pag-ibig ng Diyos. Panginoong Jesus, si Donna, itong nangangaral, dama ko na totoong tao siya. Dinala mo ba ako sa lugar na ito para patatagin ang aking kahinaan sa mga sinapit ko? Linisin mo ako, Panginoong Jesus. Tumanggap ako sa ating Panginoong Jesus. Isang buhay na patotoo sa akin si Donna, na isa ng pastora. Sinunod ko ang kanyang mga payo. Una, nakipagkalas ako kay Jason dahil pakikiapid pa rin iyon. Hindi na rin ako bumalik kay Teofilo. Namuhay na ako mag-isa. Sapat na iyon. Naglingkod sa ating ubasan ng Diyos ang aking kinakaabalahan. Purihin po ang Diyos sa kanyang ginawang paglilinis sa akin. Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay, ang sa kanya ay sumunod. Awit 11:7. Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng Talikalang Lagot mula sa padalang liham ni Aurora Santos ng Pulilan, Bulacan. Binigyang buhay ni na Nancy Lasarte. Eva Moratalia Gomez. Roy Camo Gomez. AG Gabrilio. Isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñolosa. Sa direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.